Yes! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Ayan, ngayon may pag-uusapan na naman tayo na alam mo yun, alamin naman natin ngayon kung ano yung mga dapat nating abangan dun sa SONA ni Marcos, sa darating na SONA ni Marcos. Kasi nga, alam mo yun, lagi na lang natin tinatanong, wala namang sasabihin yan si Marcos. Okay, given na yan. Wala talagang sasabihin si Marcos patungkol sa SONA niya. Sige, sabihin na natin para sa patas na pagtingin, merong sasabihin yan doon sa mga nagawa niya nitong mga nakaraang panahon. Well, nakita naman nating lahat kung ano yung mga yon. So, hindi ko na kailangang isa-isahin sa inyo at alam nyo na po yan. Okay? Ngayon, bukod dyan sa mga sasabihin niya, kung meron man siya sasabihin, ano pa yung mga dapat na, alam mo yon, nating makita patungkol dito sa SONA? Kasi nung nakaraang, naalala nyo ba nung nakaraang SONA ni Marcos, alam mo yon, yung pagkain ay 20 million. So ano ba yung mga pagkain na yun? Sagot gulaman, bamgisado, ano ba yun? Ano yung bamgisado na yun? Grilled pandesal, kesong puti, lugaw, beef humba. Basta mga ganyan yung mga makikita mo na parang aabot ba to ng 20 million pag kinuwenta natin? Pero parang hindi. Kasi mga yan, pang ano lang. Alam mo yun, hindi naman siya yung parang pang 5-star hotel na pagkain. Hindi yan. Kumbaga, yung mga ordinaryong kinakain lang natin yan. Although, yung mga yan, talagang sariling atin. Pero, hindi yan aabot ng 20 million. Kung ako ang tatanungin, ha? Malamang, kayo rin. Alam nyo yan sa sarili nyo kung yan ang mga pagkain, ay hindi talaga aabot ng 20 million yan. Pwede siguro mga 100,000, yan, pwede. Pero 20 million, ako, imposible yan. At ito pa ang pinaka-aabangan natin bukod sa sasabihin ni Marcos, yung mga fashion show ng mga nitong mga dadalo sa SONA. Syempre, paponggahan yan sila at alam mo yon, yung status symbol ng mga politiko natin. Hindi na natin maaalis yan, pero may mga politiko tayo na nagsasabi na tigilan muna natin itong mga to kasi humaharap tayo sa mga, alam mo yon, dahil sa dami ng bagyo na dumating sa ating Pilipinas nitong nakaraang buwan, itong buwan na to, wag na muna daw na, alam mo yon, na magpasikat, pasiklab, kasi parang masyadong insensitive pagdating sa kababayan natin. So, bongga nga yung suot nyo, pero yung lipunan naman o yung bansa natin lubog sa baha. Parang ganun ang nakikita nitong isang senador na to. Pero kayo mga kababayan, okay po ba sa inyo, kayo ang sumagot dyan sa comment section, okay po ba sa inyo na alam mo yun, mala passion show na naman ang darating na SONA ni Marcos dahil dito sa mga dadalo na alam mo yung pabonggahan ng suot. Parang alam mo yung premiere night ang datingan nakita nyo yung mga premiere night ng mga, alam mo yun, mga movies na sila sa red carpet, di ba? Parang ganyan ang datingan nung nakaraang 2024 SONA ni Marcos. Pero ngayon, ano kayang mangyayari? Meron nga dyan ako nakita si Franz Castro. Anak ng putya mo, ang basahan yung suot Bakit although siguro may presyo yung sinuot niya o yung suot niya, magmumukhang basahan dahil sa itsura niya. Alam mo yun, kahit mahal ang damit na sinusuot mo, kung hindi mo kayang dalhin at kung masama ang ugali mo, talagang wala talagang pangit tingnan. Yun lang. Masyado ka naman mapanlait, paring RJ. Kala mo naman ikaw maporma ka. Hindi ako maporma. Wala naman ang pamporma Uy, palakpakan. Alam niyo ba ang mga binibili ka? Actually, mahal na nga yung mga sinusuot ko sa Mahal na para sa akin yun Kasi pag alam mo yon, syempre,
Pag sa bahay lang, sandong butas, mga ganito lang, t-shirt, boxers. Pero pag pumupunta ako ng mall, wala rin akong ganito lang din. Pambahay lang din. Pero syempre, iba yung pagdandong ka sa SM, kailangan presentable ka, di ba? So bumibili tayo ng mga damit na alam mo yun, yung hindi man mahal, pero presentable tignan. Pangit naman yung syempre nasa national TV ka tapos ang suot mo pangit. Kahit pa paano mag-invest ka sa sarili mo yun. Kasi alam nyo, dati, hindi talaga ako nabili ng damit. Alam nyo ba, ang binibili kong damit, pag hindi yan, naghahanap talaga ako sa ukay ng tig 50, tig 20. Oo, totoo. Yung tig 50 na ang hinahanap ko pa nga doon, tig 50 ang coat eh. Tapos naghahanap ako ng short doon, yung basta tig 30 o kaya yung mga pantalo na tig 80, basta 150, ganyan. Pag lumagpas na ng 150, ayoko na nun. Hindi ko na kayang bilhin yun. Tapos yung isang suotan mo lang, punit ka agad. Ay, hindi naman. Tatlong suotan mo tapos bago mapunit. Tapos lalagyan ko lang ng patch yun, tapos tatayin ko. Okay na ulit. Ganyan lang tayo kasimple. Pero syempre, iba ang mga politiko natin. Wala yang ang mga damit niyan siguro baka hindi bumababa ng 5,000. Totoo. Sa akin nga, pag umabot yung damit ko sa ngayon na kahit papaano meron tayong mga, alam mo yun, may umaahon na tayo sa kahirapan kahit papaano lang, hindi naman tayo mayaman. Kumbaga nakakabili na tayo ng mga damit na kaya na na magaganda rin. Pag umabot ng yung damit ko na pumalo ng 1.5, ay medyo masakit na sa puso yan. Although mga coat naman yun o yung mga pero pag umabot na ng 1.5 yun, ay naku. No way. Mahirap na. Hindi ko na kaya yun. Sabi ko, ayoko niyan. May discount ba? Pag may discount, sige kunin natin. Kahit 10% pwede na. Pero halimbawa, yung mga damit na tagti 3,000, ay naku, hindi. Kasi ang ginagawa ko pag tumitingin ako ng damit, chinecheck ko kagad yung ay, nakita ko maganda. Hindi ko chinecheck yung appearance ng yung kung may sira ba. Hindi. Ang chinecheck ko kagad yung price tag. Kasi pag nakita ko yung price tag na kaya kong bilhin, ay, i-check ko yan. Sukat ko, ganon. Ay, okay to mukhang okay naman Pero pag yung price tag pumalo ng mga 2.5, ay, exit kagad. Escape. Hindi natin kaya yan. Kaya ang tinitignan ko kagad dyan, price tag. Pag may naganda, ang ganda nun Siyempre, makikita mo, ang ganda sa mannequin pag check mo. Uy, pucha, 3,000, atras. Ayoko niyan. Hindi ko kaya yan. Kasi yung 3,000 na yun, ang dami mo ng ilang sakong bigas na yun, di ba? May isang sakong bigas ka na, may pang-ulam ka na sa isang linggo. Pero kahit pa paano, may na yun. Kasi bibili mong damit. 3,000. Although kailangan naman ng iba, kailangan naman natin. Pero hanap tayo ng mga, kasi meron naman mga brand na, alam mo yun, branded pero mura. Tapos ikaw na lang yung magdadala. Yun yung sinasabi ko na yung damit kaya mong dalhin. Pucha, ito si Franz Castro, kahit ano yatang pasuot mo dito, kahit ginto, mukhang tae pa rin yung itsura nito kasi hindi niya kayang dalhin So, nalalayo na tayo sa issue. Ay, hindi, malapit pa rin kasi fashion show ang pinag-uusapan natin. So, panoorin natin to. At sino nga ba tong senador na nagsabi na medyo maging sensitive tayo sa mga ikikilos natin pagdating dito sa SONA. Kasi nga, ang mga kababayan natin nahihirapan ngayon. So kung magiging insensitive kayo kung itutuloy niyang fashion show nyo. Parang parang tradisyon na ng mga natin yan, mga politiko natin yan. Pagdating ng pagdating ng SONA, parang fashion show ang nangyayari. Talagang red carpet ang dating kanya-kanyang bihes. Pabonggahan. So, di ba? Sige, play natin to.
Huwag gawing fashion show at iwasan ang magarbong mga kasuotan. Yan ang hiling ng ilang mga mambabata sa darating na ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Tila out of touch daw ito lalo't marami pa ring lugmok dahil sa sunod-sunod na mga bagyo. Alam nyo mga kababayan, although wala tayong maririnig dyan na maganda sa SONA, alam ko na yung nasa isip nyo, pero pilitin nyo pa rin manood. Pilitin nyo pa rin manood kahit papano. Baka kasi may marinig tayong okay, may marinig tayong maganda, tsaka mapapasinungalingan natin yung mga sinasabi niya na ginawa niya. Di ba? Maganda yon. Maganda yung mga, alam mo yun, makikinig. Pag sinabi ni Marcos, meron tayong ginawang flood control project, mapapasinungalingan natin. Di ba? Hindi, mali yan. Diba? Yan yung mga bagay na at least panoorin nyo pa rin yung SONA. Malay nyo may makuha tayong aral. Malay nyo lang naman, diba? Ano naman problema do? Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mayan Los Baños. Sige. Mayan, kamusta ang paghahanda para sa SONA? Maria, nanawagan ng ilang senador sa mga dadalo sa State of the Nation address sa Lunes na iwasang maging magarbo lalo na sa pananamit. Giit ni Senator J.V. Ejercito, hindi lang dapat gawing fashion show ang ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Tila insensitive ito lalo't maraming mga sinanta at naghihirap dahil sa sunod-sunod na hagupit ng bagyo at habagat. Yun yung yung sinasabi ni Senator J.V. Ejercito. Di kaya nainggit ka lang, sir? Hoy! Wala akong sinasabi baka kayo... Hindi, kasi ang mga senador, yung mga lalaki o yung mga politikong lalaki, coat lang yan naka-coat lang yan, tapos simpleng lang, basta mga coat lang, formal lang. Pero pagdating kasi sa babae, pabonggahan ng dress yan. Di ba? Iba-ibang dress ang pwede nilang suotin. So... ewan ko. Inggit lang yata to si Sir JB. Senator JB Ejercito, naiinggit ka lang yata Ikaw talaga. Dahil joke lang. Kumbaga, okay yung sinasabi niya dito. Para sa akin okay to. Kasi, alam mo yun, yung mga kababayan natin nahihirapan sa panahong ito. Tapos yung makikita ng mga Pilipino na, alam mo yun, na walang hiya tong mga to. Kami hirap na, tas kayo parang fashion show ang datingan nyo. Ang bobongga ng mga damit nyo, tapos kami, lubog kami sa baha. Wala kaming makain. Parang insensitive, parang masakit yun para sa mga kababayan natin, especially dun sa mga lugar na talagang lubog na sila sa baha. Sana naman, magkaroon tayo ng kahit papano alam mo yun, maging sensitive tayo sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Ewan ko, pero sure ako may mga pa rin dyan. May mga hindi magpapapigil dyan. Ay putya, matagal ko na tong pinaghandaan Tapos pagbabawalan nyo, hindi, susuot ko talaga tong bongga kong damit. Wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam kahit maging basura kayo, basta ako hindi. Diba? Bongga si mga ate. Kasi talaga namang mga babae lang ang dyan, ang talagang bonggang-bongga dyan. Totoo naman Pwede bang magsuot yung mga lalaki ng Hindi, naka-coat lang yan Naka-formal attire lang yan. Simpleng-simple lang, di ba? Business attire. Yung mga babae, mga nakadress yan, sleeveless, long gown. Ay, nako. Abangan natin ang mga sige, abangan natin kung aatin ba dyan si Claire Castro, si Auntie Claire. Ano kayang isusuot ni Auntie Claire? Ayan, aabangan natin yan. Tapos yung isa pa nating aabangan, si Franz Castro. Sino ba to? Risa Ontiveros, yan. Si First Lady. Siyempre, abangan natin yan si First Lady. Diba? Ang mga aabangan nating pormahan dyan. Pagdating sa SONA ni Bongbong Marcos. Pero, well, sabi nga nito ni Senator JB, sana wag naman tayo maging insensitive kasi mga kababayan natin nahihirapan. So, simplihan lang natin. Alam mo yun? Pero pustahan tayo, talagang walang susunod dito.
Pustahan tayo. Hindi rin daw alam ni Ehersito kung bakit nakagawi ang maging pagarbuhan ang pananamit tuwing SONA na parang awards night. Hindi raw ito ang tamang panahon para rumampa. Nainggit ka lang, sir eh. Nainggit ka lang, sir eh. Nainggit siya. Oy, kayo, ang sama ng isip nyo ha. Nainggit siya kasi hindi siya makakabuongga ng suot. Ganon. Kayo oh. Sir, JB, joke lang yan ha. Joke lang po yun ha. Hindi, tama naman yung sinasabi niya eh. Parang bakit naging parang tradisyon na sa atin to tuwing magkakaroon ng SONA parang awards night nga ang sabi ni Senator JB. Parang, ano to? Kailangan pag may SONA, bonggahan ng suot. Saglit lang naman kayo dyan eh. Ang sabi nga ng ilang kababayan natin, wala namang sasabihin si Mr. President, bakit pa tayo magbobongga ng suot? Wala namang nagawa, bakit magbobonggahan pa ng suot? Ganun daw eh. Sabi nila yun ha. Ito rin ang sabi ni Senator Mig Zubiri. Tigilan na raw ang anyay fashionista walk kung saan kumpleto pa sa... Inggit ka lang din eh. Isa ka pa Zubiri, inggit ka lang din eh. Oh. Para inggit lang to si Zubiri. Mag-ano ka rin, mag-dress ka din. Di ba pwede naman siya mag-dress mag-long gown din siya. O kung naiinggit siya dun sa mga babae kasi mga babae talaga, oo. O kung naiinggit ka sir, Zubiri, pwede naman. Kala nyo kayo lang, ako rin. Hoy, joke lang yun. Baka iba yung isipin nyo, mga walang iya kayo ha. Hoy, anyway, bago natin ituloy itong video natin, please subscribe to this channel at syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like and i-share tong video natin. Huwag nyo rin kakalimutan mag-follow dun sa aking Facebook page na Paring RJ. At makikita nyo yung logo ko na yan na Paring RJ. Yung orange na yan, no? Kitang-kita nyo? Okay? At syempre sa TikTok, meron din tayong TikTok account, Paring RJ Banatero. Paring RJ TV Banateros. May kita nyo yan doon. Yung maraming upload ng mga shorts sa mga short videos. Okay? Okay po ba yon? Okay? So, yun. Yun lang naman. Yan lang ang hiling ko. At maraming salamat nga pala doon sa mga subscribers natin, yung mga new subscribers natin. Palakpakan natin yan. At alam mo yon, congratulations po sa inyo at hindi lang kayo nanood at nagawa nyo pang mag-subscribe. I'm so proud of you guys. Maraming salamat. Ganyan dapat, di ba? Nanood ka, pindutin mo na kagad yung subscribe para tuloy-tuloy ang kasiyahan. No? Okay ba yon? Naman kaya ang mga dumadalo, samantalang ang dapat naman talagang intindihin ay yung mga naglalakad ngayon sa baha. Gipon ni Zubiri, huwag maging makapal ang mukha. Hoy! Pinaya kayo ni... Sabi ni Zubiri, si Zubiri, huwag daw makapal ang mukha ng mga magpapabonggahan dyan, ng fashion show dyan sa SONA. Alam ko yung SONA sa Lunes na to eh, oh. Ang SONA po natin ay sa Monday na. So wag daw makapalang mukha ninyo kasi yung iba, kayo naglalakad dyan sa red carpet. Yung iba nating mga kababayan naglalakad sa baha. So wag daw kayo makapalang mukha. Paalala lang daw yan, ha? Si Senator Zubiri ang nagsabi niya na. Kasi sila mga naka-coat lang, mga nakabarong lang. O, diba? Inggit lang kayo eh. Pero abangan natin Abangan natin yung mga, alam mo yun, yung mga makakapalang mukha na magpapabonggahan pa rin pagdating dito sa SONA. Abangan natin yan. Sabay nito, pinag-utos na raw ni House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Secretary General na panatilihin ang formal protocols. Pero tanggalin na ang red carpet fanfare. Gate Romualdez, out of touch ang pagrampa sa SONA habang marami pang hindi nakakabangon mula sa mga sakuna. Bida na naman si Romualdez. Ewan ko sa kanya. Ganyan naman yan eh. Baka naman inggit ka lang din.
Bala ka dyan. Yan ang Express Report ni May Ann Los Baños. Mga kapatid, Nikki Dito. Ito. Ganda nito ni Madam, no? Parang hindi nadadapuan ng ano, alam mo yun, parang hindi nadadapuan ng lamok. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Okay. Natulala ako konti dun, ha. So, ayan na nga. At bukod pa dun sa fashion show na aabangan natin, aabangan din natin yung pagkain dito sa SONA. Ngayong SONA 2025. So, nung nakaraan kasi, umabot ng 20 million. May palitaw pa pala dito, nakita ko. Palitaw, halo-halo, puto bongbong, grated coconut, palm sugar, bibingka with salted egg, and langka cheese. Okay? Halo-halo, coffee, tea. Yan ang mga... Ito yung mga pagkain na umabot ng 20 million. So, meron pa tayong aabangan ngayon. Magkano kaya yung aabuting pagkain ngayong SONA 2025? Hindi natin alam kasi sana bumaba. Okay? Kasi kung yung makikita natin na 20 million pa rin yan, medyo, alam mo yun, off na naman. Kasi yung mga kababayan natin, wala makain Nahihirapan, lubog sa baha, walang trabaho. Tapos, magkakaroon tayo ng, kung sabihin natin yung pagkain na 20 million o ang budget nila dyan ay maging 10 million o 30 million, depende sa kanila. Sana yung kalahati o yung iba, ibibamigay na lang sa mga kababayan natin. Kaya naman sigurong pakainin yung buong kongreso na yan kung sino yung mga aatin dyan sa SONA ng merong 500,000. Kaya naman siguro yan. Ewan ko lang sa inyo, masyado kayong bongga magpakain. Pero pag tinignan mo naman yung pagkain, ako, putyo-putyo naman. Ewan ko kung sinong nag-aasikaso nitong pagkain na sa SONA na to. Pero sana maging sensitive tayo Kasi kakahiya kawawa Parang yung mga mga kababayan natin, walang itong mga to ang pagpapakasasa sa pagkain, 20 million pero hindi naman kami pinapabayaan kami. Sana maging tayo, mga politiko natin. Umaasa pa rin naman tayo na magbabago tong administrasyon na to, pero mahirap Alam mo yun, kahit nahihirapan tayong umasa na magbabago sila, nananalangin pa rin tayo. Alam mo yun, sa gitna ng unos, magtiwala ka pa rin na may magbabago. Parang, baka meron pang himala. Alam mo yun? Kasi sobrang frustrated na nang nangyayari. Nakaka-frustrate. Pero yun mo, di ba? Ang daming nangyayari sa Pilipinas, nakaguluhan, krimen, droga, kung ano-ano pa. Tapos ang gusto lang ni Torre, makipagsuntukan. Diba? Tapos pa-training pa siya. Nakita niyo yung picture niya na nagja-jogging sa ulan? Pucha, lakas Ay, hindi. Sino ba yun yung... Si Rocky Balboa. Diba? Training siya sa boxing. Lakas makapelikula ni Gago totoo, diba? Ako lang ba ang nakaano niyan? Alam ko si Atty. Guanzon din. Diba, nakita nyo naman nakala mo, alam mo talaga, mananalo pero sana nga, hindi na boxing, tsaka hindi na charity, kasi kung ganyan, pwede ka namang tumulong, Torre, ng walang walang paganyan-ganyan Alam mo, hindi naman, alam mo yon, hindi naman duwag si Mayor Baste, hindi naman siya natakot dahil pumalag si Torre? Hindi. Bakit? Pucha, 3 araw ang pag-iinsayuhan yan. Bubugbugin ka yan. Joke lang. Tapos gusto pa, 12 rounds. Puta, yung isang round na, practice niya, hapong-hapo si Gago.
Huwag kang alam mong wala, ewan ko, sabi nila nasa boxing daw to, pero putya 12 rounds, hindi mo kakayanin, sir. Huwag tayong mayabang, kasi mayabang siya masyado 12 rounds na. Gusto mo 12 rounds Ako nga, nagte-training ako dati nun, yung, alam mo yung first round, alam nyo ba yung gloves na yan? Depende sa ounce kasi 8 ounce, tsaka 10 ounce, 12 ounce, depende sa bigat. Ngayon, pag yan laging nakaangat, mangangalay ang kamay mo. Alam nyo ba yon? Nangangalay yan. At sa sobrang, syempre, sa tagal na nakaganong ka, sinusuntok mo, at sa tagal na nakaganyan ka, yung kamay mo, mangangalay, mapapagod yan. Hindi yan po pwedeng, hala nito, biro-biro lang Sa first round, 3 minutes, okay pa yan. Makakasapa ka pa, makakataas pa. Pero pag dumating na mga third round yan, bagsak na yung kamay mo, ayaw mo na iangat sa sobrang bigat ng, pakiramdam mo ang bigat-bigat na ng gloves. Nakakapagod dyan. 3 rounds namin nun po nung training namin. Oy, shout out kay coach, pakalimutan ko pangalan. Coach namin dyan sa Lawag. Biruin mo, training namin 3 rounds lang, pero pagkatas ng 3 rounds, pag upo ko, yung hinga ko, hindi ko pa maabutan dahil sa pagod. Hindi ko pa nahahabol yung hininga ko dun sa pagod ng ginawa kong training na yun. Tsaka hindi lang ang bago ka mag-start dyan, takbo ka muna, 10 ikot. Diba? Ganyan ang training ng boxing, hindi yan basta-basta. Putya, kala nito 12 rounds ka pa. 3 rounds lang. Kasi pagdating ng second round, pagod na pagod ka na Totoo. Ako nagsasabi sa inyo na naranasan ko talaga yan. Kami nila coach, nagte-training kami dyan. Kaya nakakapagod. Paano pa yung MMA? Inaamon ka nga ni Jay. Si Jay nga gusto makipag sa'yo makipagsapakan sa'yo. So kasi nagbigay siya ng kondisyon patungkol dyan sa gusto niya, charity work. Charity daw pag charity boxing match, gusto niya mangyari. Pagkakakitaan mo lang kasi. Ngayon, ang sabi ni Mayor Baste, kung gusto mo, suntukan lang. Wala nang gloves. Wala nang charity. Kayo, nagbigay din siya ng kondisyon. Na yung amo mo, anuhin mo. Pero alam nyo, gusto ko pagbigyan to ni Mayor Baste kahit lang, yung 1 round lang. Isang round lang. Tapos wag kayo dyan sa wag tayo sa Araneta, doon tayo sa may sabihin na natin sa gitna, sa Visayas, kung merong stadium dyan. Sige, labanan nyo. Sapakan kayo dyan. So yan pa ang isa pa nating aabangan. Ang sagupaang Duterte at Torre. Yan. Pero lagay ko, ewan ko kung ano mangyayari dyan. Kasi isang malaking katatawanan sa Pilipinas pag natuloy ito. Pero gusto ko rin siyempre matuloy. Para mabugbog to si Torre. Totoo naman di ba? Kayo ba? Gusto nyo matuloy, di ba? Pero ewan ko kung ano mangyayari dyan. Bahala na sila dyan. So, ang pinakaabangan natin sa Monday, kung hindi ako nagkakamali, itong SONA ni Marcos, at abangan natin kung sino ang mga makakapalang mukha na pa-fashion show pa dyan sa bago pumasok dyan sa yung mga politiko natin o yung mga asawa ng politiko natin na mag-fashion show, alam mo yun, abangan natin yung mga makakapalang mukha. At syempre, wag din natin kakalimutan yung pagkain. Kung magkano ba ang gagastusing dito, sa budget ng pagkain dito, baka na naman bumabot ng 30 million. Depende, parang budget na sa yan Malaki-laking budget na yan So kayo ba mga kababayan, magbigay kayo ng pangalan at i-comment nyo dyan kung sino yung mga nakikinita nyo ng mga politiko na parang alam mo yun, na hindi susunod o hindi makikinig doon sa mga sinasabi ng mga senador natin na wag muna, simplehan nyo lang. Wag muna mag-fashion show. Simplehan nyo lang yung mga suotan nyo kasi nakakahiya at dumaraan pa tayo sa
krisis. So, sino kaya mga makakapalang mukha? I-comment nyo dyan at babasahin ko yung mga comment nyo, mga kababayan, para may idea tayo at mga hulaan natin kung sino yung mga matitindi yung mukha dito. Okay? Anyway, maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Magkita-kits po ulit tayo next time dito lang sa Paring RJ TV. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili